Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinion ng mga host ay hindi sumasalamin sa pananaw ng programa at TV network. Huy, Mare! Ano latest? Marites babies! Rich, happy Saturday! We're alive and kicking dahil pang 10 episode na natin dito sa All TV tonight. This is your Dean Junardo. Welcome sa show na hindi tinitipid ang chika. Ako naman po ang inyong venerable Professor Albert Nabus. Dito, may tawanan at kulitan na hindi kayo tatentanan. Ako ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon! Ako naman ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. Suli! 10 nyo na ang ating chikahan ngayong gabi. Kaya tara na, simulan na natin ang Isang Linggong Chismis! Siguradong kaabang-abang ang Cinemalaya project ni Marian Rivera kung saan tumabak ito sa bonggahang filming. Bukod sa pagtanggi na gumamit ng stunt double sa action scenes, nabanggit rin ni Direk Kip Obanda na masusurpresa ang viewers sa acting range ng primetime queen. She really went to dark places for the character, puri ni Direk. Dahil sa project na ito, mas open na si Marian tumanggap ng iba pang action roles dahil naging memorable sa kanya ang project with Direk Kip. Kayo, mga kamarites, excited na ba kayong mapanood ito? Excited, syempre! Pero saan kaya yung dark places? Di ba yung dinig ko dark places? Dark places daw. Ikaw, nagpupunta ka na sa mga dark place. Hindi na sa Iba naman yun. Isang video niya, parang nasa sa mataas siya, tapos tatalong siya sa isang lugar na yun, na parang napakalit ng puno lang. Napadpad talaga siya sa parang gubat, di ba? Para protektahan yung ballon box. Di ba nakwento naman ni Marian nung nag-guest siya sa atin dito na talagang pag umuwi siya after ng kanyang shooting, may mga pasa at sugat siya. Nakita ko pa nga talagang may sugat na galo. Nilagyan lang ng concealer, di ba? Nag-guest siya dito. Pero maihiya naman ang may tayong walang sugat na kahit may sugat-sugatan, ang ganda-ganda pa. Siya ang pinaka-fresh at pinaka-magandang sugatan. Pero excited na talaga ako dyan na mapanood ang balota. Kailan kaya yung kumbaga gala night. Yun ang mga inaabangan eh. Yes. Isa siya sa talagang magbibigay kulay sa Cinemalaya. Dahil una-una, first time ni Marian na sumabak sa Cinemalaya. Tapos ang laki-laki niyang artista tapos sa Cinemalaya. So talaga naman ay aabangan natin yan. Ako fearless forecast ko dyan. Ang balota ang magiging top grosser ng Cinemalaya. Isasama ko na rin at this early magiging best actress si Marian dyan. Finally. Let's win. Diba? Ano natin best picture? Lahat na ng best. Ako si Marian, na-interview ko siya sa Eddie sa red carpet. Tinatanong ko, ikaw ba pag ganyan na umaasa ka ba sa mga awards? Sabi niya, mas okay na yung hindi nag-expect. Basta ibinibigay yung todo. Yeah. Kung bigyan man ng award, bonus na lang. At saka higit sa lahat, mas marami ang makapanood yung talagang box office. Yung mag-number 1 doon, marami nakakakilala, nakakapanood, nakakaintindi. At nagmamahal. Hindi lang wala na sa cultural center, sa mga limitado lang. Ayala Cinema. Sa mga commercial na mga cinemas. Pero hindi sa lahat mga Ayala selected. Piling-pili. So congratulations, Marian Rivera. Abangan yun. Kung si Marian, mahirap ang dinana sa filming ng kanyang project, si Gloria Diaz naman, sinasabihang mahirap raw magpatanong sa mga contestant ng pageants. Ano kayang nangyari? Matapos ang Binibining Pilipinas, napansin ng netizens na nahirapan ng isang kandidata na sagutin ang tanong ni Miss Gloria Diaz. Kaya naman, napag-agrihan ng netizens na mahirap talagang magtanong ito kahit sa mga nakalipas na pageants. Kung kaya't tinawag ito bilang Q&A curse. Ganon? What physical asset do you have that should make you win? Ang kanyang naging tanong na hindi maayos na sagot ng contestant. Nang malaman naman ni Miss Gloria ang reactions, hard ba yun? Ang dali-dali nga eh. Anong sa inyo, mga kamarites?
Totoo naman. Ang dali lang naman Ang talaga dali, ng oh. tanong. Hindi, actually, Napaka-basic. actually, Baka nabingil lang. Hindi kasi alam mo naman, sa mga pageant, di ba may mga yung memorized na sagot na minsan kahit na Malayo, iko-connect. Iko-connect nila. Parang ganun yung nakikita ko dyan. Scripted, Tsaka si Miss Gloria, kahit naman noon, meron nga siyang tanong smart? What will you choose? Smart or beautiful? Parang ganun lang. Naalala ko yan doon sa naging contestant ng Mutya ng Pilipinas, siya ang nabunot na magtatanong. Tapos sumali uli sa Binibini, siya na naman ang nabunot na magtatanong. Curse pala. Kaya curse daw. Hindi ako Naloka ako first, doon. sorry. Pero ang dali lang niya magtanong. Oo Napaka-basic, napaka-practical. Ang may problema yung mga kandidata. Na sa basic na tanong ay hindi pa maitawid ng tama ang kasagutan. Yun lang yun. Pero yung kinikwento kong Jeannie Anderson na nabiktima niya ng gano'n dalawang beses, hindi naman mali ang sagot. Medyo ninervyos lang kaya yung delivery utal-utal. Yun naman ang naging problema doon. Kasi nga minsan, Nataranta. ini-expect mo kasi sa mga Q&A yung paandaran ng tanong at paandaran ng sagot. Pero si Miss Gloria, ever since, kapag nagja-judge siya, Basic nga yung siya tanong. magtanong. Alam mo yung tanong na to, sobrang basic. Aminin mo, feeling ko nga kung nagpa-practice ka talaga, kandidata ka, imposibleng hindi mo to Madaanan. na tanong. Pinapractice. Parang ako nga halimbawa, although hindi naman natin Sagutin alam mo, ha? hindi, pero nakakatuwa lang kasi parang mapapangiti ka kasi parang medyo madili, parang madaling laruin yung Hindi kasi yung unang tanong. sagot pa lang niya. Alam mong dispalinghado na. Hindi na talaga Hindi yun ang na. sagot. Tapos sa wager. Kaya nga sinabihan siya, Inulit. Your physical asset. Kaya ang nakakatawa doon, yung hindi pinalagpas ni Miss Gloria. na nung pagkatapos ng hanas nung kandidata, ay anong ang physical asset? Parang ganun. Wala ko siguro yung nagtatanong. Hindi ang tanong ko. Only Miss Gloria Diaz can do such di ba? fairness naman. In fairness. Gloria Diaz siya. Miss Universe, kauna-unahan from the Philippines. Okay, ngayong narinig na natin ang say ni Miss Gloria, mamaya naman sa ating Chika of the Week, alamin natin kung anong nonchalant ba si Jan Estrada sa mga haka-hakang may third party raw sa pagitan nila ni Priscilla Mireles. Magbabalik po ang Marites University! Nakatutok pa rin po kayo sa Marites University. Kanina, may nagamit na word si PSG na medyo mahirap i-spell. Ang salitang nonchalant. Tama ba spelling ko? Anyway, kaya bago ang ating Kick of the Week, mag-FYI muna tayo for your information. Ang meaning ng nonchalant ay kalmado o unemotional. At kadalasan itong pinapares sa salitang OA, bali OA at nonchalant nga kuno. Using the sentence Di ba nga. deadma lang? Deadma lang. Pinahirapan mo ba? Nonchalant means deadma. Deadma totally the art of dead mythology. Walang pakiramdam. Dermatology. Manhid. Using a sentence. Using a sentence. I am nonchalant. Naku, hindi na lang ako magre-react. Gusto ko na lang mag-nonchalant. Diba? diba? Ganun po ang paggamit ng nonchalant. Baka niya po yan dahil sa mga susunod na linggo, may mga bago tayong salitang malalaman ng kahulugan na uso-uso rin ngayon. Ganyan naman talaga, di ba? Yung parang, dati deadma nga lang. Ngayon, may nonchalant diba? na. Ilalagay na rin yan sa Oxford Dictionary. Kasama na nga yun, di ba? Ang wala daw yung ang wala daw yung shalant. Shalat ang Nabasa ko rin yan. Taray on now, you know the meaning of nonchalant. Mag-Chika of the Week na tayo. Yan po ay hatid sa atin ng Umbo 24/7! Siguradong solve ka dito. Sa mga nais pong umorder ng kanilang masasarap na pagkain, Gora na! I-access lamang ang link na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Ito na pa ating Chick of the Week. Jan Estrada, itinangging may third party sa relasyon nila ni Priscilla Mireles. Prof, anong detalye niya?
Kamakailan, may mga kumalat na video ni na John Strada at Lily Hallman na magkasama sa Boracay. Nang mag-post ng picture si John sa kanyang Instagram, ayun na, napakomment si Priscilla dito na looking very divorced raw ito. Nag-release naman ng statement si John na napagkasunduan raw nila ni Priscilla na mag-break muna mula sa kanilang relasyon. Ngunit, subalit, datapwat, itinanggi naman ni Priscilla na may napagkasunduan raw sila ni John na ganun. Mukhang may hindi pagkakaintindihan na nagaganap dito. Ano kaya ang pagtatapusan nito mga kamarites? Psst! Magkakabalikan din yan. Ay, syempre gusto yun ang gusto natin. Di ba? Hindi, pero sana maayos naman talaga. Hindi kasi dati may nangyari na lumabas din sa social media si Priscilla, tapos biglang nagkaayos sila, so okay na ulit. Tapos parang, hindi ko alam kung take 2 na to o take 3. O pang ilang take na, hindi nga natin alam. Pero diba? syempre, ayaw naman natin na merong dalawang mag-asawa na naghihiwalay. Pero sana nga, hanggat maaari, kapag ganyan merong issue yung mag-asawa, ma-resolve muna nila ng sila muna. Diba? Pero alam mo, parang iba to. Kasi kung totoo yung nadinig ko, parang matagal na silang hindi magkasama. Hindi magkasundo o hindi okay. Yung hindi magkasama ang hindi ko maintindihan. Kasi alam ko, they still live in one roof, di ba? Pero yun ang nabalitaan ko na parang ilang buwan na talaga silang hiwalay. So, kaya lang, kaya nga umalis, kumbaga sabi nga ni Priscilla dun sa kanyang IG live, parang umalis siya kasi she want to prepare for her future, my daughter's future, my family's future, may ganon. I've had enough, sabi pa niya. Oo, I had enough. So, I mean, feeling ko medyo different to as compared before. Kasi, tas nagkalta si John, di ba? Na-deny na sabi may agreement nga daw na doon pa lang sa statement. Sa statement pa lang, halatang hindi sila nagkakaayos talaga. Magkaiba kasi ang sinasabi. Si John, may agreement. Si Priscilla. Pero alam mo, sana lang, siyempre, lahat naman tayo, wish natin, sana kahit na sinong marriage couple yan, we all wanted na mag-ayos. Of course, ma-patch up Pero yan. sana talaga, pag nagkaayos talaga, kasi kung totoo man yung mga bintang o paratang kay Jan na palaging may nagkakaroon ng third party or may babae. Sana yun. At least babae talaga. Yun ang maayos. Knowing John. Pero naman. Yun sana ang mawala. Although matagal na rin talaga nababalita. Hindi nga lang months 5 years ago pa yata sa nasabing inaayos silang diborsyo pero hindi nga natin makukumpirma kasi sila lang ang nakakaalam niya. Ang sila yung pakasal. Dito sa Brazil ba? Ay, no. Dito sa Philippines. Sila sa Philippines. Yun lang. Bakit may divorce na binanggit? Hindi, baka kagaya yan nila yung Rodriguez na kapag ka... Yung nasyonalidad? Yata. Diba? Parang Palagay ko baka ganun yan. Anyway. Dahil John, let's hope for the best. Wow. Na John at Priscilla. Dito po naman. At let's hope na mahulaan ninyo yung ating blind item ni PhD. Nako, mamaya yan. Magbabalik ang Marites University! Ano mga Marites, blind items ba hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahan pagiging Marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhulan, ang Daho! Dahil dyan ang ating hashtag, need approval. Naku, sino naman kayang may kailangan ng approval? PhD. Okay, medyo bago-bago pa tong kwento na to. Nangyari lang recently sa isang event? Ay. Sige, event. Parang kanina? Isang araw. Isang linggo? Okay. So, ganito. May isang beauty queen. Di ba? Medyo beauty queen tayo ngayon. May isang beauty queen na medyo siguro pwede mo na siyang i-classify na medyo veteran na beauty queen. So, itong beauty queen na to, super fan pala ng isang grupo. Okay? Ng isang grupo. So,
nagkataon si Beauty Queen ay nandito sa event na to, kung saan nag-perform naman ang grupo na to. Favorite niya. So na-excite si Beauty Queen. Talagang sabi niya, ay, naku, magkapapicture ako. In all fairness naman kay Beauty Queen, hindi siya nakiki-bandwagon lang. Talagang fanay siya nitong grupo na to. So, ito na, tinapos naman niya yung event. Kasi actually, parang may rehearsal muna before the event, the actual event. So, siguro may break. Nasa dressing room ang grupo. To si Beauty Queen, nagpunta doon. At nagkumatok at mag-request nga ng photo op. So lumabas naman itong siguro maybe road manager or handler ng grupo na to. So sabi ni Beauty Queen, parang I'm a fan. Can I have a picture with them? Ganyan. Sabi naman itong road manager or handler or staff, sabi niya, ay, naku po, pasensya na po. Kailangan pa po ng approval. Para lang magpa-photo op? From the management. Question, grupo ng ano yung mga babae o mga lalaki? Grupo. Napakadalihan ito. Host ko yan. Grupo ng mga lalaki. Okay, so sabi ngayon, Beauty Queen, pero diba? alam mo, napatunayan itong aking source na talagang fan itong Beauty Queen. Alam mo, hindi siya nagdamdam, hindi siya na-offend. Ang mas na-offend pa raw, itong parang nakakita na industry, na parang, Hindi grabe pinayagan. naman, si ano naman yun? Ano ba naman yung pinagbigyan? Ganyan. May nagsabi ngayon dito sa aking source, hindi kasi ganyan na talaga ngayon. May protocol na. May personal state. Very lesson. Very Korean. Very Korean na nga ako. Very Korean. Kasi siguro naiisip nitong grupo na kapag may pinagbigyan kaming isa, pwedeng maging president na yon, lahat pwede na. Pero ako lang, medyo na-shock lang doon ako sa need approval from the management. From the management talaga. Sabi ko, di ba po pwedeng pag okay na, ready na, kahit isang picture lang? Hindi kasama yung manager. Hindi ang manager ang umarap eh. But anyway, so yun ang need approval na baka ganyan na nga talaga. Yan. Ay, nako. Hulaan nyo na yan. Mga kamarit. Siyempre naman. Pero veteran na siya. Ayan. Sana po nag-enjoy kayo ngayong Saturday night, mga kamarites. At kung hindi pa po kayo nakakapag-selfie para sa inyong attendance check, humabol na kayo para sa pagkakataong manalo ng autograph mugs. See you next Saturday, mga Marites, dito sa All TV. Maraming salamat po. Magtutuloy-tuloy lang ang Marites University! Mega One! Uy, mare! Ano ay test?